Breaking na breaking news, pumutok po ang balita ngayong araw. Yung mga generals, mga marines, at yung mga retiradong sundalo, pumalag po dito sa balak ng AFP na huwag pensyonan ang mga gagawa ng tensyon or pag-aaklas laban po sa korupsyon ngayon. Dahil po umiinit po at umuugong ang balita na marami pong mga dating general ang talagang galit na galit at sumasabog sa social media na talagang nilalabanan nila ngayon ang korupsyon sa tindi ng pagnanakaw ng gobyernong ito. Galit na sila mga kababayan. So ngayon, ang sinabi ng AFP, mag-iingat kayo. Pag kayo gagawa ng mali o yung mga opinion na para bang sinasang-ayunan nyo, yung people power, pag-aaklas, military kudeta, yung mag-uudyok ng tensyon, mag-iingat kayo, sabi ng AFP. At yun din ang balak ni BBM, natanggalan ng pensyon. Sabi ng mga general, mga kababayan dito, itong sabi, pakiusap, wag po, mga sir, mga mista. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng sugat na hindi na maghihilom. Yan ang sinasabi natin. Sa lahat, or hanay naming nag-alay ng buhay sa paglilingkod sa bayan. Aba, yun yung balak nila Tanggalan daw ng pensyon. Abay, para nyo nang pinilayan ng mga retiradong sundalo, pulis, or men in uniform. Nag-alay ng kanilang buhay para ipagtanggol ang bayan. Tapos magre-react lang, tatanggalan nyo ng pensyon. Mga tarantado. Mga tonto. Yun yung mga sabi ng mga comment. Nagmumura na sila sa galit. Ito po, si General, Colonel Edison Bong Nebrija, na dati pong malupit na MMDA. Ito sa clearing operation. Marami po sila na hindi panig po sa gagawin ng AFP. Natanggalan ng pensyon ang mga nagsasabi kontra gobyerno ngayon. Na para bang sinasabi nila, hindi ka titigil, wala kang pensyon. Labag po ito sa batas. So ito po mga kababayan, tatalakayin po ng magaling na abogado ito, na si Attorney James Reserva, Professor of Political and Constitutional Law. Ito po ang kanyang sinabi, na labag sa konstitusyon ang ganitong mga sistema na gagawin nila para hindi magsalita ang mga police, sundalo, marines, ex-generals. Yari, ito po, parang gagawin nila mga kababayan bending dalo na naman. Ay nako, lalong sisindihan ang galit ng bayan. Ito po ang sabi ng abogado na hindi pwede ang gagawin nyo. Tinatarantado nyo mga Pilipino. Yun yung mga comment sa baba. Galit na galit ang mga tao dito. So ito na po mga kababayan. Danger na mangyayari sa atin. Kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. Sabi nila mga kababayan, nagko-comment lang sa FB, nagagalit lang yung mga men in uniform na nagsasabi na masama ang loob sa nangyayaring korupsyon. Abay, fake news daw yun.
Yun ang sinasabi ng tagapagsalita dito na para bang pananakot nila na wag magsalita para wag sumindi ang apoy, pinapalala, mga ganon. Or fake news na sinasabi na makakasira daw sa imahe ng ahensya at gobyerno. Hala ka. Interesting pong ating pag-uusapan ngayon na kaugnay nga ito sa warning ng Armed Forces of the Philippines doon po sa mga retired officials nito na nagpapakalat ng mga sabi, anti-government post, may mga fake news pa at saka mga seditious na Yan, mga pahayag. seditious. Ano ho ba ang masasabi po muna ninyo nito? First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform. O kita nyo, napaka-unfair mga kababayan. Para bang tinatakot kasi nila yung mga men in uniform na retirado na wag magsalita para lang hindi sila pananakot nila na tanggalan ng benepisyo. Grabe naman yan. Kung gagawin niya ni BBM, nako, lalong gagalitin niya ang buong Pilipinas. Baka masindihan ang parang dinamita na pagsabog ng galit ng Pilipino. Yan ang sinasabi dito. Sabi nga ni Nebriha, wag po mga sir, wag niyong gagawin yan. Para niyong sinisindihan ang isang dinamita na gusto nang sumabog. Grabe na ito mga kababayan ko. Our republic, our flag, to risk their lives. First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform who serve our republic, our flag, to risk their lives sa kanilang productive years for the service of the nation. Nako. Itong retirement benefits nila ay isa itong earned Isipin right mo, and privilege mga kababayan. after they have served the country. Yung conciliation ng pension, mangyayari lamang ito after final judgment involving crimes involving moral turpitude at saka acts of disloyalty. Remember, Jade, until final judgment, meaning this would require due process hearing. Yung final judgment na yan ay Supreme Court. So it will take a long time before a retired military man who served the country may be deprived of his retirement benefits or pension. Opo. May karapatan ho ba ang AFP na tanggalin o alisin yung pensyon ng isang retired official attorney kung sakaling wala pang desisyon yung korte pagdating po sa kaso na yan? Palagay ko hindi mangyayari yan kasi they are already civilian. Therefore, they will be governed by the civilian laws. At saka, kaya nga, ours is a government of laws and not of men. So, kung may ground, kung mayroon talagang basis for the cancellation of your benefit, kailangan dumaan yan sa hearing. At saka yung ground yan, yung acts of disloyalty. So, kailangan yan yung final judgment. If you speak of final judgment, decision yan up to the Supreme Court being the highest arbiter of the land. O kita nyo mga kababayan, gusto nilang suspindihin ang benepisyo ng mga sundalo pag nakita nila na nagpapakalat daw ng fake news, may mga pag-aaklas. Abay, ito yung balak nila mga kababayan. Ito, labag pala sa Constitution ito. Deprivation of life and liberty. Yung karapatan nila na tumanggap ng benepisyo pag nakita daw na nagngangaw-ngaw na fake news daw na parang sinusulsulan pa
ang mga issue na nagpapainit sa taong bayan na mag-people power, abay tatanggalan daw nila ng benepisyo. Pag ginawa mo yung BBM, wala na. Baka masindihan mo ang dinamita na gusto nang sumabog. Yan ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan ko. Maihahalin tulad ba sa freedom of speech o freedom of expression tulad ng isang mamamayan ng Pilipinas yung ginagawa ng mga pahayag nitong mga retired officials ng AFP, attorney? Siyempre, kahit they were part of the armed forces before, they are now plain citizens of the Republic who are entitled to the Bill of Rights. And one of the cherished rights among the rights under the Constitution that occupies yung primary, yung highest degree, yun yung freedom of speech and expression. Kung wala yan, walang saysay ang ating demokrasya. But the government is not parang powerless to regulate this freedom kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. O, kita nyo mga kababayan, kasi ngayon, para kasi nagiging balat sibuyas ang gobyerno ngayon na ayaw po nilang mabash. Parang yung ICI, baka daw ma-misinterpret itong ginagawa nila. Aba, ginagawa pang tanga ang mga Pilipino na baka daw gawin itong paraan para lumala pang sitwasyon. Ay, mga bobo, mga tanga, tarantado, wag nyo kaming gawing bobo. Talaga namang meron kayong tinatago, tapos ngayon tatanggalan nyo pa ng pensyon ng mga nagsasabi lang ng mga komento. Hindi naman komento, mga mga pag-aaklas. Yung pagsasabi ng fake news. Nako, mga kababayan, talagang yun yung sinasabi nila. So nasaan ba yung sinasabi ko sa inyo? Ito, mga kababayan, para po malaman nyo ito. Wait lang, hanapin natin. Para pension. Tignan natin, yung sinasabi nila dito. Based on rules, ma'am. Based on your rules. O eto po. Balikan lang po natin yung usapan po ng AFP na ang plano po nila ay tanggalan ng pensyon ang mga nag-aaklas. Nako po. Yari, pag to ginawa ni BBM, nako, baka lalong sumindi ang apoy na galit ng mga Pilipino. Ito po ang sabi po, mga kababayan. Pakinggan nyo po ito para meron po tayong basihan na talagang sinabi po nila ito. Ito po ang sabi ng AFP. Ito yung mga criteria bakit matatanggalan ng pensyon ang mga Kapag retired na ang isang opisyal, pwede... Ito po, mga kababayan, pakinggan natin. Based on rules, ma'am. Based on your rules. Kapag retired na ang isang opisyal, pwede pa bang habulin ng court martial? Civilian nga po yung category nila. So, hindi na But ito nga pong sabi natin, since nagre-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So pwede silang mawalan ng pension, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow po. Meron po ba kayong message sa mga retired
na sabi ni Colonel Trinidad ay Admiral nagpapakalat ng fake news. Ano po bang pinapakalat na fake news ng mga retired? And may mapapangalanan po ba kayo na retired na nagpapakalat ng fake news? Yung mga pangalan, I think is obvious. Nakikita nyo naman sa social media na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang. Ang babanggitin natin. And wag nating haluan ng malis, wag nating haluan ng konting double meaning yung ating. O yan mga kababayan, ang title kasi tanggalan ng monthly pension. Yan ang posibleng mangyari sa mga retiradong military personnel. Hala ka. So napakinggan po natin mga kababayan ha. Yan yung katotohanan na sinasabi nila. So ngayon, check po natin ito. Itong isa na sinasabi nila. Ito po, mga kababayan. So ituloy pa natin yung usapan po dito kay Attorney James Reserva. At kung wala pong formal na investigasyong mangyayari at kung sakali mang tatanggalin o alisin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pensyon, violation na rin po yun sa sinasabi nating freedom of speech, attorney. Tama po ba? Of course. Okay, kita nyo mga kababayan, ayon sa batas, magiging violation po ng freedom of speech itong gagawin nila. Na pag ginawa nila na tatanggalan po ng pension ito, mga kababayan, nako po, matindi itong gagawin nila. Baka masindihan ang dinamita na matagal nang sasabog. Hala ka, yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Sabi ka ni Nebrihan, ako mga sir, wag po. Baka masindihan nyo ang apoy na gustong lumablab. Hala ka. Tindi nito mga kababayan. Yan po yung sinasabi nila dito. So ituloy pa natin. Serious violation yan at saka I don't think so nagagawin yan ng ating armed forces. Because the present officers of the armed forces will soon retire. They will feel eventually anong feelings ng mga retirees. Yan lang talaga ang yung parang premium mo after you have served the country. Talagang nirisgo mo yung buhay mo. Imagine, away from the family, 24/7, nasa panganib ang buhay mo. So, if you have survived those long years of service, dapat lang na protektado ka. Yung pension, mo ay parang guarantee yan eh. Sa ibang bansa, yung mga retired military personnel, parang heroes yan. Tingnan mo yan sa Amerika, yan sa mga, makikita natin yan, halos sa lahat ng mga bansa na nagbibigay pugay ng kanilang mga kasundaluhan na nagrisgo sa kanilang buhay just to protect the Republic after they have retired. They are not only assured of their pension, but they are respected by the government. O, kita nyo mga kababayan, Tapos balak pa nila tanggalan. Grabe naman yan. Parang pinutulan nyo sila ng 2 kamay at 2 paa. Deprivation of, of liberty. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law. Yung pagpuputak-putak daw sa social media, wag lalagyan ng double meaning, maging tahimik lang. Tatanggalan na ng pensyon. Hala ka, grabe naman BBM kung gagawin mo yan. Baka masindihan mo ang dinamita. Yun ang sabi ng mga komento. Ito po. Kaya ng administrasyon bumaluktot ng batas. Yan ang problema. Bending the law. Ala ka. Umaapoy na sila sa galit mga kababayan. Ang Diyos hindi natutulog. Ihanda ang inyong pagharap sa Panginoon. Panginoon, pagdating ng inyong hukom, ng ating hukom, the clear and present danger is the president that must be removed from office. Massive corruption is the enemy.
Malacanang was not spared from the virus. Ito mga AFP ay nabulag na sa pera na binabayad sa kanila ng bangag na gobyerno. Corrupt politicians are more dangerous than honest criminals. Walang imposible sa angag-angag dahil kahit illegal gagawin nilang gusto nila mangyari nang mangyari. Ang batas ay kaya nilang baluktutin. Sabi ni Daisy Distajo, halaka, mga kababayan ko. Wala daw imposible. Basta sa angag-angag na ito, wala nang nangyayari, sabi. Matindi ito, mga kababayan. Kung sakali man, attorney, natatanggalan o aalisin po ng benepisyo ang isang retiradong sundalo, may remedyo pa ho ba o legal options pa yung retired official na yan na tinanggalan ng pension or benefits? Of course, ang daming batas natin dyan. At saka, to my mind, kung gagawin nila yan, I think they will think 1,000 times before they will implement it. Ngayon, parang kuan lang yan creating chilling effect. Parang pananakot lang yan. O, kita nyo, parang pananakot lang daw po ito, mga kababayan. So ngayon, ito po, sinasabi dito. Mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan ay message natin very clear kung saan talaga tayo. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Bakit? The moment you change your message and you call for a regime change in the government, ang tanong, sino ang makikinabang pag napalitan yung ating gobyerno? That yung sagot nyo is as good as mine. We don't have to look far. Kaya importante sa ganitong panahon, ngayon, ay magkakaisa tayo. Alagaan natin, we have to secure and to protect the duly constituted civil authorities. Kung Yun nga, sabi nga, may corruption nga din daw sa inyo, sir. Kaya galit ng galit din yung mga tao. So ngayon, mga kababayan, tignan po natin yung isa. Tignan natin yung isang Marines dito, kung anong masasabi niya dito. Ito po, mga kababayan. Si Kuya, ano po sabi niya dito? Talagang galit po itong si Kuya Ed Vlog. Ito po. Bayan, magandang umaga. Ito po, Muli, mga kababayan. comment ko lang sa marami na opisyal at enlisted personnel Nako po. trying to move the pensions Ayun of na. individual Nako po. dahil sa involvement sa panawagan Nako. ng Marcos Rizal. Nako po. Kung may advisor ka man, 100 times niyong isipin. Nako. Dahil ang gagawin niyo ay ang katapusan na Nako. ng paglilingkod niyong mga magnanakaw. Nako. Kita nyo, mga kababayan. Balita ko, kumita kayo noong September 21, 2025. Deserve. Hala ka. So galit na galit po mga military dito. Bayan, magandang Grabe, nagagalit na po sila dito, mga kababayan ko. Talagang galit na galit ang mga Marines dito. Talagang galit na galit po sila sa nangyayari na balak ng AFP. Natanggalan ng pensyon ang mga retiradong mga sundalo. But I don't think so that these brave soldiers who are battle-scarred, parang kumakain niya lang bala noon, I don't think so that they will be cowed and threatened by this, yung parang childish na threat. No? Grabe. Parang katawa-tawa yan na threat. Ako po. Kasama
Jade. Opo. Kadami Paano ba kaya naman? yung babalansihin ng AFP, attorney? Yung disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan at ang karapatan ng isang mamamayan matapos nga itong magretiro. Kaya to my mind, kung retired ka na kuhan ka na you are no longer part of the chain of command. Ano mang hamon? Oo nga naman, hindi na sila sundalo Mga karaniwan na silang mga Pilipino. Di ba mga kababayan? Wala na sila sa serbisyo. Yung mga pensyon nila, mga karapatan nila yan, hindi pribilehiyo yan. Grabe naman mga ito. Sino kayo nag-a-advise dito mga kababayan? Gagawa sila ng ng kaguluhan Lalo nilang sisindihan ang dinamita na tila sasabog na parang utot na pinipigil mo na, itinulak mo pa. Baho nun mga kababayan. Sabi nga nito si Kuya Ed Marins, para nyo nang sinabi, nakatapusan nyo na. Ala ka, mga kababayan ko. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. I-subscribe nyo po itong video na ito, para malaman po ng buong bansang Pilipinas ang nangyayari ngayon mga kababayan. Nang balak nila ay tanggalan ng pensyon ang mga naging bayani natin nung sila'y nasa serbisyo. Di ba mga kababayan ko? Yun ang balak nila. Sabi nila wag niyong gagawin yan. Para niyong sinabi, nakatapusan na ng inyong mga trabaho. Ala ka. Yan lamang po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.